Walang napa-oo sa 5 senador na pinagpipili ang maging kapalit ni Senador Ping Lacson bilang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaya ang vice chairperson muna ng komite na si Senador Erwin Tulfo ang uupong acting chairperson. Nakatutok si Mark Salazar. Layon sana sa ginawang caucus ng mayorya sa Senado na makapili na ng bagong uupong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee kapalit ng nagbitiw na si Senador Ping Lacson. Natapos ang pulong pero walang napa-oo sa 5 naisana ni Senate President Tito Soto na mamuno sa komiting nag-iimbestiga ngayon sa kontrobersyal na flood control projects. None of the 5, including Senator Risa and Senator Pia, what's the position, SP? Basta sila pa rin kandidato namin at lahat ng mga kasama namin, any of the 5, diba? But Especially Senator Lacson. But none of the 5 wants it right now. Right now, yes. Sa 5 pinagpipilian, hindi saradong no ang sagot ni Senador Pia Cayetano pero busy nga raw siya at masaya sa 2 hawak na niyang major committee. Hindi madaling umuo sa mga ganyang bagong posisyon. And because my name was mentioned, it's my job to consider it, diba? 24 lang naman kami. And then 5 lang naman kaming abogado. So, gustuhin ko man o hindi, it's my job to consider it if there is a need to chair the Committee on Blue Ribbon. Nauna nang tumanggi si Senador JV Ejercito na naniniwalang may ibang karapat-dapat sa posisyon. Tumanggi na rin sina Senador Raffy Tulfo at Kiko Pangilinan na abala raw sa kanilang mga kasalukuyang komite. Hinihinga namin ng pahayag ang panlima na si Senador Risa Ontiveros pero hindi rin daw siya napapayag ni Soto. Ang sinasabi nila is very busy sila doon sa mga hearings nila Halos lahat, 2-3 committee Pero na hinahawakan nila na very, very important committee, major committees. So what they are saying is that they don't have time for it right now. So kaya yung right now, ibig sabihin nun, kaya hindi namin din-discount na yung 5 ay totally out. Sa ngayon, si Senador Erwin Tulfo muna ang uupong acting chairman ng Blue Ribbon Committee. In the meantime, Senator Erwin Tulfo being the vice chairman automatically becomes the chairman right now. So he is the acting chairman. And we all agreed that he's acting chairman. So I called him and I made sure that he accepted it and he did accept it. Sa isang pahayag, nagpasalamat si Tulfo sa tiwala ng mga kasamahan pero umaasa raw siyang makakuha agad ng permanenteng chairman ang Blue Ribbon Committee. Nasa ibang bansa pa si Tulfo kaya sa susunod na linggo pa magpupulong ang komite para pag-usapan ang susunod na hakbang nito. Hearing is resumed. Nagbitiw si Lacson bilang chairman ng komite matapos makaramdam na hindi nagugustuhan ng ilan niyang kasamahan sa Senado ang paraan niya ng pagsasagawa ng investigasyon. Wala si Lacson sa majority caucus kanina dahil may sakit daw. Pero tiniyak daw niya kay Soto na magpa-participate pa rin siya sa flood control scandal investigation. Baka nga blessing in disguise yan kasi pagka si Senator Lacson hindi siya chairman, so hindi siya ang puntirya ng puri or pintas. Pero sir, and he will probably be a very good critic. May assurance po siya sa inyo na magpa-participate pa rin siya sa mga hearings? Oo. Yan. Ex-officio member. Sigurado nga attention nun. Makakatulong. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. Nakatutok 24 oras. 8 kasunduan ang papasukin ng Pilipinas sa ibang bansa kaugnay sa paghahanap ng langis sa ating mga teritoryo kabilang ang Palawan na nasa bandang West Philippine Sea. Ayon sa Energy Department, hindi nila nakikitang magiging problema ito sa China. Nakatutok si Ivan Mayrina. Isa lang ang paliwanag sa tuwing tumataas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Tumaas kasi ang presyo sa world market. Bilang isang net importer ng langis, nakaasa lang sa import ang Pilipinas, kaya lubhang apektado ng paggalaw ng presyo. Bagay na gusto raw wakasan ng Pangulo. Kapag tumaas ang presyo ng langis, tataas ang pamasahe, ang presyo ng mga bilihin at halaga ng kuryente. Ginagawa po namin ang lahat upang matigil ito. And that is why today's presentation of 8 service contracts is a deliberate step towards securing our energy future. Ang tinutukoy ng mga service contract ng Pangulo, 8 kasunduan para sa oil and gas exploration projects o paghahanap ng posibleng mapagkukunan ng mga ito sa ating bansa. Kabilang sa mga exploration partners, mga investor,
mula sa Australia, UK, Singapore, Israel at Amerika. Matatagpuan ang mga proyekto sa Sulu Sea, Cagayan, Northwest Palawan, East Palawan at Central Luzon. Sa kabuuan, posibleng umabot sa $200 million o 12 billion pesos ang papasok na investment sa bansa sa loob ng 7 taong exploration period. Pangunahing makikinabang daw dyan ang mga komunidad kung saan naroon ang oil exploration project. Ang host communities po, meron po mga sharing yan. Tsaka po, lahat naman ng mga service contractors natin have obligations. They have to also get people from the host communities, no? Employment nila, ang mga livelihood nila, tinutulungan. Bukod sa langis, malaki rin daw ang potensyal ng hydrogen na maaaring maging mahalaga elemento ng kabuuang pinagkukunan ng bansa ng enerhiya. In Central Luzon, we are charting new ground. We are venturing into the exploration of hydrogen, a clean, zero-carbon source of energy that holds immense promise for our country and for the world. Even more remarkable, these are the very first service contracts for the exploration of native hydrogen gas in our history. Meron tayong native hydrogen, meron tayong indigenous gas, baka meron din tayong oil. So ibig sabihin yan, hindi na tayo dependent sa ibang country for our fuel, for our energy resources. Siniguro naman ng Energy Department na wala silang nakikita magiging problema sa China sa mga exploration agreement. Mahigpit ang koordinasyon ng lahat ng exploration projects sa Defense Department, lalo pat may mga lokasyong nasa Palawan at nakaharap sa West Philippine Sea. Matatanda ang naantala na noon ng oil exploration activities sa Recto Bank sa Palawan dahil sa harassment mula sa China. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, lumakas at isa ng tropical storm ang binabantayang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ng bagyong may international name na Nakri sa layong 1,725 kilometers, silangan ng extreme Northern Luzon. Inaasahan bukas ng hapon o gabi ito papasok sa PAR at papangalan ng bagyong Kedan. Saglit lang napapasok ang bagyo sa loob ng PAR sa kilos na north-northwestward. Dahil malayo sa kalupaan, hindi ito inaasahang makaka-apekto sa bansa. Pero posible pa rin ang pag-ulan dahil sa 3 weather systems na umiiral sa bansa. Bukod sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ at northeasterly wind flow, nagbabalik ang shear line o salubungan ng mainit at malamig na hangin. Sa datos ng Metro Weather, bukas ng umaga ay may tsansa na ng light to heavy rainfall sa ilang bahagi ng Luzon. Pero pagdating ng hapon, halos buong Luzon na ang inaasahang uulanin. May ilang lugar na posibleng makaranas ng heavy o intense rainfall kaya mag-ingat sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Halos buong Visayas din ang inaasahang ulanin mula umaga hanggang gabi. Posible ang malalakas na pag-ulan lalo na sa Western Visayas, Central Visayas at Negros Island regions. Asahan din ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao simula tanghali pero mababawasan naman ito pagdating ng gabi. Sa Metro Manila, posible ang malakas na pag-ulan lalo na sa hapon kaya huwag kakalimutan ang pagdadala ng payong. Walang takas sa magkahiwalay na operasyon ng 4 na sangkot umano sa magkakaibang estilo ng pagnanakaw sa Cavite. Ang isa, natunton ng may-ari ng tinangay niyang motorsiklo. Kung paano, alamin sa aking eksklusibong pagtutok. Motor mo yan. Ito. Yan yung hold up sa'yo. O yan mismo. Ito mismo. Halata ang gigil pero nanaig ang pagtitimpi ng delivery rider na ito nang iharap sa kanya ng mga pulis ang lalaking tumangay umano ng kanyang motorsiklo. Ito motor mo. Kwento ng biktima, tinutukan siya ng baril ng suspect sa area ng Dasmariñas, Cavite, saka tinangay ang motorsiklong panghanap buhay niya. Pare, wag ka nang pumalag, puputukan kita sa mukha. Kinuha na po yung bag sa akin, tapos lumapit yung isang angkas ng isang motor pa, inagaw na po sa akin yung motorcycle ko. Hindi raw malaman noon ng biktima ang kanyang gagawin. Napakahalaga po sir kasi gamit po namin yun sa pag-deliver po ng mga paninda namin via online kasi kami po ay nag-online selling din po ng mga paninda namin. Hanggang sa ilang oras ang lumipas, nakita niya raw na ibinebenta na online ang motorsiklo niya. Familiar sa akin nung makita ko po yung gas-gas doon sa may handlebar sa likod. Kaya antimano, nag-inquire na po ako, tinanong ko na po kung magkano binebenta. Nagsumbong ang biktima sa PNP-HPG at sa isinagawang entrapment operation sa Karatig Bayan ng General Trias. Dakip ang suspect na tumangging magbigay ng pahayag. Sa ngayon,
meron po siyang pending case na patungkol sa estapa at meron din po siyang isa pang kaso patungkol po sa carnapping. Kuya, ba't ganun? Bakit kuya? Huli rin sa iwalay na operasyon ng Task Force Limbas at Intelligence Division ng PNP-HPG ang 3 suspect na umunay sangkot sa isa pang uri ng carnapping scheme. Ayon sa pulisya, bumibili ang mga suspect ng mga nakasanglang sasakyan na walang papeles. Once po na makuha po nila yung possession through sangla, ay binibenta po nila ito at dinidispatchan na yung sasakyan sa mababang halaga po. Ang hawak lang po nilang mga papeles ay una ay mga Xerox copy or mga printed copies lang po ng ORCR. Isa sa tinangkang pagbentahan si Mark, hindi niya tunay na pangalan. Bukod nga po sa mura, sir, nainganyo rin po ako, sir, sa mga salita niya, sir. Binibenta nga raw po niya ng rush. Gawa nga ng, bukod sa may sira po yung harapan, emergency daw po para sa asawa niya. Buti na nga lang daw at kinutuban siyang mukhang budol ang deal. Nung inihingi ko na po kasi, sir, yung original na papel, iba-iba na po, sir, yung sinasabi. Hindi rin nagbigay ng pahayag ang mga suspect. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Arestado at nahaharap sa reklamo ang isang lalaki sa Zamboanga del Sur dahil sa kanyang social media post na ayon po sa NBI ay tila banta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung ano mismo ang kanyang post, alamin sa pagtutok ni John Consulta. Nagtangka pang tumakas sa mga ahente ng NBI Cybercrime Division pero tuluyan ding naaresto ang lalaking ito sa Pagadian, Zamboanga del Sur. Ayon sa Cybercrime Division, kumalat sa social media ang post ng lalaki na tila nagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos. Nag-start yung upload no October 3 wherein yung picture po na nandun is yung picture ni President nung pumunta siya sa Bogo City, dun sa Cebu after ng earthquake. Meron pong araw sa ulo ni President and may caption po na headshot. Alam nyo sa mga shooters, sa mga law enforcement agencies, pag sinabing i-headshot ka, ay babariling ka sa ulo. Nagpapahiwatig siya na ganoon, kaya sineryoso namin yung bagay na yun. Pinuntahan siya at dinala siya dito. Pero giit ng suspect, wala siyang intensyong patayin ng Pangulo. Download ko lang po yung image na yon. Yung araw lang na yon na pupunta kay sa presidente natin is galing doon sa word na bugo. Yung bugo sa amin kasi bugo sa Bisaya, sa Tagalog bobo. Naano ko lang yun sa mga nangyayari ngayon. Hanggang doon lang po yun. Komento ko lang yun. Sa huli ay humingi siya ng paumanhin sa kanyang nagawa. Naghihingi po ako ng pasensya na iba po yung ibig sabihin. Meron tayong karapatan magsalita, mag-comment, freedom of speech. Kasama yan, freedom of expression. Pero yung magtatangka ka na sa buhay ng Presidente, Vice President, Senate President, Speaker of the House, and Chief Justice, ay papasok ang NBI para matiyak na hindi mangyayari yung iniisip mo. Naharap sa reklamong inciting to sedition at grave threat ang inarestong suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Pinakamabilis sa loob ng 6 na buwan ang naitalang inflation rate nitong Setyembre ayon sa Philippine Statistics Authority. 1.7% yan, mas mabilis sa 1.5 inflation rate noong Agosto. Sabi ng PSA, nakapag-ambag sa bilis ng pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa ang mabagal na pagbaba ng presyo ng gasolina at mabilis na pagtaas ng presyo ng diesel. Nagpabilis din ang inflation ng pagmahal ng pagkain at ng non-alcoholic beverages. Gayon din ang pagtaas ng singil sa mga restaurant at accommodation services. Pumanaw na ang isa sa mga Pilipinong sakay ng Dutch cargo ship na inatake ng grupong Houthi sa Gulf of Aden noong Setyembre. Ayon sa Department of Migrant Workers, nilabag ng barko ang patakarang abisuhan ng mga sakay nitong Pilipino na daraan sila sa delikadong bahagi ng dagat. Nakatutok si JP Soriano.
Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na pumanaw na ang isang Filipino seafarer ng Dutch flag general cargo ship na Minerva Gracht na inatake ng rebelding Houthi sa Gulf of Aden nitong September 29. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, lumabas sa paunang investigasyon na hindi nabigyan ng pagkakataon ang 12 Pilipinong tripulante ng barko na tumanggi o maabisuhan man lang na dadaan sila sa delikadong bahagi ng Gulf of Aden. Required yan dahil sa patakaran ng Department of Migrant Workers o DMW na may right to refuse to sail o karapatang tumanggi ang mga Pilipino na sumampa sa isang barkong dadaan sa Gulf of Aden o Red Sea. Inutusan silang dumaan doon without observing yung procedure na kailangan tanungin sila. Required ding abisuhan ang DMW, bagay na nilabag din ng pamunuan ng barko. Yung reporting to the DMW, bago pa dumaan ang barko doon, wala na naman po yun. Nasa Ethiopia na si Kakdak at ilang foreign affairs official, pati ang asawa at kapatid ng nasawing Pinoy na siyang able seaman ng Minerva Gracht. Hindi na nila inabutan ng buhay ang biktima na nung unay critical lang sa ospital dahil sa mga sugat. Asikasuhin na natin yung pag-uwi. Una nung labi ang nasawi natin tripulante. This is just the general facts that I gathered. Mayroong mga tripulante tayo na magigiting at patuloy ang paninilbihan on board kahit na humaharap na sa danger. Aasikasuhin din ng DMW ang pag-uwi sa Pilipinong cook ng barko na nasugatan din pero nagpapagaling na sa isang ospital sa Djibouti. Base sa inisyal na impormasyon ng DMW, hanggang sa huling sandali ng pag-atake ay hindi iniwan ng Pilipinong nasawi ang kanyang trabaho para matiyak na maisalba ang barko at kaligtasan ng mga kasama. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Apektado ng issue sa flood control projects ang pamumuhunan sa bansa ayon kay Securities and Exchange Commission Chairman Francis Lim. Mahigit 1 trilyong piso ang nawala sa Philippine stock market sa loob lang ng 3 linggo. Sabi ng ilang grupo, dapat may mga gawing hakbang kontra katiwalian, bagay na dati ng sinabi na palasyo na tinutugunan na. Nakatutok si Maki Pulido. Stock market ang isa sa mga indikasyon ng kumpiyansa ng mga namumuhunan sa ating ekonomiya. At hindi lang mayayaman ang naapektuhan niyan kundi mga ordinaryong Pilipino. Kabilang kasi yan sa pinaglalagakan para palaguin ang pondo ng maraming institusyon, halimbawa yung humahawak sa ating retirement pension at mga insurance. Pero kamakailan, 1.7 trillion pesos ang nawala sa halaga ng mga kumpanyang nagbebenta ng shares sa stock market sa loob lang ng 3 linggo. Batay sa ipinunto ni Securities and Exchange Commission Chairman Francis Lim. Sa kanyang talumpati sa 57th Annual Phoenix Conference, sinisi niya ang tinawag niyang flood control project scandal. Umaalis umano o nagbebenta ng shares sa mga investor dahil sa mahinang integridad. Sabi niya, paalala ito na ang katiwalian ay weapon of mass wealth destruction. Nakakabahala yan kasi kung meron kang shares na hinahawakan ngayon sa stock market, nabawasan na yan. Kung 1.7 trillion, mahina ang mga 10% na nalugi sa iyo dyan. Sabi ng ekonomistang si Professor Emmanuel Leco, hindi talaga papatol ang mga investor sa imbitasyon ng Pilipinas na namumuhunan dito kung talamak ang korupsyon. Hindi naman ilalagay ng mga investor ang kanilang pondo doon sa isang bansa na hindi nila masiguro kung tama ba ang patutunguhan. Nangangamba sila na ang kanilang puhunan ay hindi mapapangalagaan sa loob ng Pilipinas. Kung tutuusin, matagal ng problema ang katiwalian sa bansa, gaya ng ipinunto sa isang ulat ng US State Department. Sabi nito, ika-114 ng Pilipinas sa 180 na bansa sa 2024 Transparency International Corruption Index. Pero pwede namang makabawi. Tulad nitong Pebrero nang matanggal ang Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force dahil sa mga hakbang laban sa money laundering at financing ng terorismo. Mga tamang hakbang ang dapat ipakita ng gobyerno ayon sa Federation of Philippine Industries sa gitna ng epekto ng issue sa flood control. So of course it does have an effect. But at this point in time, it's not like, oh, we're not going to invest in the Philippines anymore. It's not, because corruption is actually part and parcel of all governments
But one thing that we want to emphasize is that the government is doing something about it. Sabi ng Makati Business Club, dapat manindigan ang mga leader ng bansa sa budget na nagbibigay ng prioridad sa mga pangangailangan at sa mga programang sumusunod sa mga patakaran. Nananawagan silang bumuo ng grupo ng mga eksperto na magsasaayo sa sistema ng pagpopondo sa mga proyekto, kabilang ang transparency, patas na bidding na namomonitor ng taong bayan. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Nanawagan si Senador Kiko Pangilinan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na isa publiko ang kanilang pagdinig sa anomalya sa mga flood control projects at katiwalian. Mensahe ng Senador sa ICI sa isang social media post, huwag subukin ang pasensya ng publiko sa hindi nito pagbubukas ng kanilang pagdinig. Binanggit din niya ang karapatan ng mga tao sa impormasyon na may kinalaman sa public concern. Tanong ni Pangilinan, paano rerespetuhin at tatanggapin ng publiko ang resulta ng investigasyong hindi nila nakita ang proseso? Magandang balita ang malahimalang pagliit ng bukol sa leeg ni Ate Gay. Puno ng pasasalamat ang komedyante sa pagbuhos ng tulong sa kanyang road to beat cancer. Yan ang chika ni Nelson Canlas. My brother is not a pig! Mali! Marami ang nagulat ng ang masayahin, makulit at energetic na tinaguriang mash-up queen na si Ate Gay o Hil Aducal Morales sa totoong buhay. Humaharap pala sa madilim na yugto ng kanyang buhay. Masakit pakinggan na may cancer ka, mamamatay ka na. Yung di ka naaabot ng 2026. Sa episode ng Kapuso Mo Jessica Soho, ibinahagi ni Ate Gay ang pinagdaraan ng sakit na nitong Pebrero lang lumabas ang unang sintomas. Sa araw-araw umiiyak ako. Mahal ako ni Lord. Hiling ni Ate Gay. Kailangan ko po ng himala. Kailangan ko po ng dasal. Matapos ipalabas ang kwento ni Ate Gay, bumuhos ang nagpaabot sa kanya ng tulong. Libre siyang nagpapahimo at radiation. May mga nag-alok din sa kanya ng libreng matitirhan na malapit sa ospital. May mga nagpadala ng pagkain at vitamins. At inilibre rin siya ng pasahe ng driver ng isang ride-hailing app na kanyang nasakyan. Sana mabuhay ako ng matagal. Kasi mas ko pang kasaya. Tunay ngang may himala. Ayaw, wala na akong bukol. Konting-konti na lang, oh. Oh, thank you, Lord. I love you po. Thank you, Lord. Minamanifest na raw ni Ate Gay ang tuloy-tuloy niyang paggaling sa kanyang stage 4 parotid tumor. Ito, 4 days pa lang na radiation, ang ganda-ganda ng nararamdaman ko. Nawala na, halos 1 kilong laman, nawala na yata dito. Wala na, as in, tapal na lang siya eh. At nakakagalaw ka na? Oo. Hindi na ako yung ganun-ganon. Hindi pa totally magaling to kasi 35 days akong radiation and 5 times na chemotherapy. Nakaka-1 pa lang. Tapos ganito na agad. Ang matamlay na Ate Gay, nakakangiti na at nakakagalaw na ngayon. Naiyak na naman ako. Pero masaya ako. Umiyak ako dahil masaya ako. Hindi sa malungkot ha. Napakaswerte ko sa mga anghel ko. Thank you. Aswerte-swerte ko. At sana lahat ng may sakit na kagaya ko kagaya sa bansang tinitirhan natin maraming may mga cancer, hindi nakapagpapagamot. Sana may mga libre na radiation at saka chemo na hindi lang tayo kakapit sa swerte.
Ngayon pa lang daw ay itinuturing na ng komedyante na pangalawang buhay niya ito. At kung magtutuloy-tuloy ang kanyang paggaling, hindi niya raw sasayangin ang pagkakataon. Pahinga at saka dasal. Minsan nakakalimutan ko magdasal. Nakakalimutan ko magsimba. Pag natutulog ako, doon na ako nagdadasal. Dapat pala oras-oras, lagi-lagi lahat ng ginagawa mo ipagdadasal mo. Yun ang natutunan ko dito. At saka magbabayaan ang sarili. Health is wealth. Ayun. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.